11. Dito lang makita ang word na pastor, shepherd. Ang kasagaran na makita ninyo sa New Testament is elder. Elder, 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 elder. Let the elders rule among you. Appoint elders. Pero nag-iipod ko makatres, kung ano nakita ng mga Baptist, maglisod ta o gamit word na elder. Ang atong hialat atong paborin na pila sa paggamit sa word na pastor. Pero, kung imong talawon, kausaran gamit sa New Testament ang pastor, plural pag yun. Pastors. Di ko sa New Testament, the New Testament church somehow is led or were led by elders. So, muna nga, dili pwede atong sulitin ang simbahan ng Baptist Church wala elder because kasagaran sa New Testament paradigm, kasagaran dito ang mga churches are led by elders. So, karon, Andre, the word pastor occurs only once in New Testament. Ang kasagaran ma-appear, elder. Okay? And his gifts were some apostles, prophets, evangelists, pastors. Dihara. Wala na lang yung verse na makita naman ang word pastors. Dihara. Oh. They are to study the word, preach the word, teach the word, and he is qualified to be a pastor if he is husband or not wife. One woman, one bali. So, diha makita sa Ephesians 4:11, apostles, prophets, evangelists, shepherds, pastors, teachers. Okay. Then, kung imong tanaon, according to First Peter chapter 5, in Peter, to the elders among you. Daghan din mga presyo din ako makot nga si Pablo o si Peter magsulti to the elders among you. To the elders in Thessalonica. To the elders dito. Elders na tawag ko may word ng pastor. As fellow elder, muna nagmit ko tawag si Pedro na Pope because he calls himself fellow elder man siya. Di man siya Pope. A witness to suffering in Christ. A partaker in the glory of that is going to be revealed. In other words, as an elder, he's a man of maturity. Bisag wala ka magkaagig intense training, pag pastor ka, ang tawag sa iyo, people look up to you for answer. Pastor, say, pastor. You will look up to you for answers. Ba? Then secondly, he's called shepherd. He's a man of ministry. Tig pakaon, tig hungit, tig atiman. And then, not only is he called elder and shepherd, he's also called episcopos, overseer, oversight, mo atiman, mo manage. So, a man of management, a man of maturity, a man of ministry, a man of management. So, kanang pastor na tagitawag, tuloy ang kalo. Man of ministry, shepherd, man of maturity, elder, man of management, bishop. So, muna siya. Muna si pastor, tuloy ang kalo. So, kung yung talao, muna siya. Pero kung sa katao, shepherd, o amen. Pero sa katao, bishop, episcopos. Pero sa katao, istawag elder, presbyteros. So, tulo siya. Man of ministry, man of management, man of maturity, and that is who we call the man pastor. So karon sa ato na una, kung makita natin si Pastor Rocky, ano si Romel? Rocky na eh. Dili lang sa imo gamay, dapat tanawag mo sa mind niya, okay, si Pastor Rocky is elder. Si Pastor Rocky is pastor, shepherd. Si Pastor Rocky is manager, overseer. So, one man, three hats. Mauna ang itawag nato nga pastor. So, pag mabasa niyo ganit diha sa New Testament elder, tulad dahil Tagalog sa mga pastor, bishop.
to the elders in Corinth, to the elders in Thessalonica. Well, ang tawag, kato sila ang naga-shepherd sa mga churches, kato sila ang naga-manage sa mga churches, mga elders. So muna nga, may mga SB churches na dili kayo they have chosen to be managed, to be ruled by elders kaya New Testament concept. Kaya ang majority of some Baptists are nagsugod yun, nag-uphold sa idea ng one-man pastor. Pero in the New Testament, ang mga churches, gipanguluhan sa mga elders, or pastors, or overseers, katawag nila. Okay? In fact, sa atong Baptist Faith and Message, yung pa ni Herschel Hobbs, ang nagsuwat alin, atong unang Baptist Faith and Message, the same office in the niya is variously called bishop, elder, or pastor. So dapat, dito mahadlok diyan nga atong tawag si Pastor Rocky nga bishop, bishop. O tawag si Pastor Tony nga bishop, kailan wala ang tamaanag ito tawag ng bishop, di ba? Naalala naman si Frank Santos. Oo. Si Pastor Santos, tawag yan. Pero dito ba ito, wala na yung na si bishop. Naramdaman ka na. Pero, kasagan sa mga Baptist, di ko din na mahalang sa word bishop because, ang elder, gamay lang ang gamit sa word elder, gamay lagi na ginang bishop. Kasagaran mo gamit lang sa word pastor, pero katawanan because that word pastor is only found in the New Testament once. Kasagaran elders, to the elders among you, Elder kina, huwag ba sila ang nagdumala sa iglesia? Dili, one-man pastor lang. Pero we have chosen as SB nga one-man pastor lang. Totally wrong. So, wala siya. Dira makita ng concept. Okay? Shepherd the flock. Okay. Ang qualification niya, above reproach. Why kabadlong? Must be husband of one wife. Dili siya palasuko. Dili siya, he is self-controlled. Matinahuron. Maabi-abihon. Makatudlo. O dili, bangag. Dili tagalik. Dili siya addicted to wine. Okay? Dili siya pugnacious, violent. Bisag kapi, ang iyahang tendency sila pagaway ng mga tao sa libot. Di na pwede mo pastor ka. Dili pala away. Dili daw sa kwarta. You know what avarice, greedy? Ang Greek word niya is avarice. Ang pasabot. Kung gusto ka makakita o ka ng avarice, lingkod ka ng lamisa, sa pagkaon, ang iro, wala sa imuha. Diba? Amo na ang pastor na greedy o kwarta. Nagahalhal o kwarta. Wala po ito nagpasabot, may bilis sa pastor na suluhan. Pero kung ikaw murag lagi ng kalaog, lagi na ang sa iyo, kwarta ang importante. So, bakit tumaw sa mga iro ba? Siya. Okay? Greek word sa ito? Nakalimutan ko kung ang Greek word niya sa English, avarice. Pagkita na pagkita sa pastor na pagkita sa iyo word. Good. Simple mo. Good reputation. Billing sa dishonest gain. Matag transaksyon na ikaakibat na komisyon. May incentive. Dili mo tabang kung may incentive. Dili kuha ang dila. Pragbitin. Must have children who believe in Him. Dili siya overbearing, diktador. Tanan na lang siya kita niya. Quick-tempered, love what is good, upright, balaan, disiplinado. Dili siya, he is dignified. Dili siya malicioso, temperate, faithful in all things. So mo siya, si pastor. Mao niya ang qualification. So kung makita kayo mo pastor, suwat mo sa ako, pastor, padalin mo yung pastor bebe.
Kung sa inyong pangitaon ka ng kabulong mo gitara, bulong mo piano, soli, wala na yung tao diri. Ang pangitaon sa pastor, kini, ditong kabalo mo, wali, may mo kanta, may mo gitara, wala na diri. Ya, pastor, kung itagtag po na nga requirements kay ang pastor pagbasa human niya, iuli man niya, mingo man po niya, si Jesus inyong ipangita. Wala yung mga pastor ano nga church, inyong ipangita si Jesus. Wala po. So kanang atong ipangita. Now, it's very interesting. Of the 11 qualifications, siyam ang character, duha lang. Of the 12 qualifications niya, ang majority, 90% 18 is characteristic. character. 18. 18. Karon magbibigan sa mga text. Pero diskusyon pa lang. Pero basta ang ipakita is kinaiya, kinabuhi, dili ang skill. Mauna nga ito, nang pagkitaon ninyo, ang pastor nga ka na may wali, may mo kanta, after 1 year, wala na. Wala the spirit, pastor. Oo, okay. Pero, kung sa is, ang ipangita sa ginukin sa ni pastor ni Paul is character, hindi, skill. 90% is skill, about 10%, 90% is character, 10% is skill. And so, kung manita at pastor, pagkitala ito itong pastor, kaya posible dili kay kapong wali, pero kapong batasan. Kapong mga blaabi, dili palahubo, etc. Yun mo Okay, deacons, kani, daghan ko diri ang nasipya. Sayop sa mga pastor siguro, sayop ko na mo. Siyempre, magagdulo sa mga sa una. Deacons likewise, ato sa sahon ha, na diri. Ang deacon kang strong, deacon sa word na diakonos, dia means through, kones means dust. Through dust, nagatapok ang abog pagsubuo ni pastor. That is a deacon. I mean through dust. Through kones dust. Ingon nga 80 version, ang usa sa at mga pungan scholars kung usulti sa imo ha, ang iyahang sulti almost Greek tanan. Master niya ang Greek to the seven. In pala, diakonos properly means to keep up dust as one running at the air. Unya, ingon divine, the word diakonos root in this translation from diaconate means deacon. And then, the word diakonos is, the word deacon comes from the word diakonos. Ang problema lang kay, imbis nga, ibutang sa King James Version ang diakonos niya servant, i-carry over nila o i-transliterate nga mahimong deacon. So, diya talaga problema. Because ang proper translation is diakonos means servant, sunuguon, helper, dili, deacon per se, i-transliterate lang. Pero dapat, mabuta sa atong mind, the word deacon means through dust. In fact, it's diakonio means personal help to others, service at the table. Now, gawin na ko, paano ito nakaabot sa ideya nga mga diakono mo itig-hire of 5 pastors na waiter naman sila? Ask ourselves now. Paano sila nahimong gamalan sa church? Nga according to the Bible, service at the table, tigpakaon. They are to take care of the physical. The pastor takes care of the spiritual. Aron mahimo ni pastor ang spiritual job niya, dapat na si Deacon ni magatiman sa mga physical matters. And so, that is it. Diaconus means one who serves tables like this. A servant through dust. In the olden times, ani ang mahitabo sa una, may balay sa mga dato sa una. Pag subuan din na siya, bilin na siya mo agig may atok. Shortcut na sa liha. Pag shortcut, mutapok na mo. Ano ba po? Kaya di man siya mukaalis sa kilid. Pag masyagit na yung master, gusto ko na, shortcut na liha sa mga siya down. So, through dusk,
Mauni si Pastor si Deacon. He is a master of towel and basin theology. Other uses, diaconia, any kind of service that supplies the need of another person to serve one another. And then, he is to take care of the administration. Muna nga, ang may mga dikot taga, guwapo kayo mo alagad because sila to take care sa mga sound system. Pag ako kay Pastor Dia, human ang sound system, human ang mga palco, human ang talan-talan. Ang Lord Supper, human na. Ang talan human na because he wants na si Pastor niya maandam sa pagwali. Dili na sa patimanan. Asa itong mic rin, asa itong microphone rin. Dili si Pastor na ang timang niya. Ang si Deacon ang timang na siya. Ha? Think po na po ginabang sa Acts of 1 Corinthians 12. He is taga po na po relief. Acts chapter 11:29. Pagtabang. He is service and ministry. So, unsa ang yanong niabot mo ng panahon nga natin mga deacons. Mga deacons, kung naakadri, dili ko gusto mag-sound ko, mag-insult ko sa inyo because God has placed you in a position na kung wala ka, walay pastor na musaksib. Walay pastor na musaksib kung may diakono na muaktiman sa mga yutanong materialistic pahinahanglan sa pastor. Irregardless of your position, irregardless of your degree, irregardless of your position in town, pag-abot sa simbahan, tulog ka lamisa ang iyong pasalan. Lamisa sa mga pobre, di ka pa na po pinamaw. Lamisa sa Lord's Supper, o lamisa ni Pastor. Pag wala ka, wala yung pasalan ng lamisa, and wala yung pastor yung saksi. Yun na. Diri, nag-rise ang nanong may pastor, may deacon. Well, kung sila problema diri, ang mga Hellenistic Jews, mga balo bitaw ng mga Grigo, nga nahimong Kristohanon, kung join sa Jerusalem Church, ang uban kanila, nagsilos sa mga Jewish widow. Atong pagkakal sa balaw parang. Okay. Nasina sila, problema sila kaya naman, nga ang iatiman sa mga apostoles, ang mga balo ng Hudiyo, ang mga Grigo ng mga Hudiyo, walang itiman, reklamo sila. So yun yung ingon sa mga apostoles, ingon ni Pedro. So yun na yan. Nga dili pwede nga sige tagatiman aning mga problema sa mga Greek na mga balo. Tigong tadri, ang pilit tao, pito. Nga mo atiman aning mga balo. Pito, yun, dili, salat nga, delikado ba kung salat ka ano? Salat ka. You see, dili pwede nga mo atiman ta ani, dapat na ay somebody na ay mga grupo nga mo administer sa food program. Para makakaon kining mga babae nga balo o dito si Stephen, si Procoros, si Nicanor, si Timon, si Parhinas, dapat ang atong mga diakono atong hiyan lang ani si Stephen, si Philip, si Procoros, si Nicanor, si Timon, Parminas, o si Nicolas o Antioch. Muna siya ang unang mas kalas, muna siya ang unang mga forerunners sa mga diakono. Kaya sila ang itabang sa mga apostoles, aron mabuhat nila ang pagtuon sa mga balita o pagwali sa mga balita kay naan yung mga pito nga moatubang sa mga materialistic na mga utang. Material na mga utang. So, ang ituhang nila, believers, grabe yun. Because imagine ha, at this time, ang Jerusalem Church, hindi ba ito Baptist Church? Ang Jerusalem Church, ang membership nila mga almost 3,000 na sila. Grabe, imagine, daily, those who were converted were added to the church. Daily. Kita, yearly, kinusang. Saya wala. Saya wala yun. Kanda ron, Pastor, kanang Oh. 3,000 kawali, isa na mag-convert. Sa una, isa kawali, 3,000 ang convert. Ang problema, kato, dili, nagproblema yun ang mga WNU, yung Grigo, kay yatiman lang nila sa mga apostoles, mga fala, mga Hebrew lang.
So, naging mo ang program. An approach to the 12 called the meeting of the disciples. In prayer, we the apostles should spend time preaching and teaching the word of God, not administering a food program. In prayer. So, what they did, the result, God's message was preached in every widening circles. Tungkol ka nagpili sa nagdikon na matiman at mga yutan o mga butang, ang message sa Ginoo spread, was preached, and it spread ever widening circles. The number of believers greatly increased in Jerusalem, and many of them, bisan pa ganit mga Jewish na mga pare, nahimong Christians. Mga kagamahanan, ang may kamo kung magbuhat gani ang mga diakono sa ilang unaton, o ang mga pastor mga panayagwali, maglisod tagatiman sa mga mag-convert nato sa Ginoo. When God's people do the right thing, the right job, the Word of God is preached, and the result is 3,000 souls converted. Lesson, ang practical problem was solved in a practical way. Practical number 7. Then, practical but spiritual people. Kinsa gipili? Full of wisdom, well respected, and full of the Holy Spirit. Karon mahima. Atong pilion si Principal Suanso, kanikan man na obsed, atong diakono. Ang problema kay dili ka kasiguro kung ito siya na-convert ito o wala. Hindi mo masuko kay Ched ko na. Pastor pa siya po. Now, kamo ni Sofia na. Kino tinuod na niya. Asa ka sa Baptist Church sa mga Baptist? Ano ba na? Lagi ang tinuod. Practical job. Daily distribution of food. Spiritual result. God's message was preached in every widening circles. The number of believers increased rapidly in Jerusalem. Bisan pa mga pari na convert. Deacons doing practical work to facilitate spiritual result. Pag mabuhat ka nita sumala sa prescription sa Biblia, wala, yun sikya. Pero kung atong buhaton is sumala sa ideya sa kalibutan, daghang mga simbahan ang mga buhat. Gusto na kanila. Wala ihawad dapat grade, ang hawad gino lang. Amen. Si Pastor Vic po na hawad. Matiman lang, not domineering, but one who cares for the flock. Now, si Pastor Vic mo na yung trabaho. One, he is to guard the flock. Before mo gawas ang mga karero sa iyang turil, si Pastor, bato na dito sa mga kato, tanaw niya kung na scorpion na, bikin na may o wala. Iyang tutloon ang mga sangkot, kung makahilo, hindi na patong diha. Siya yung unang mainom sa tubig, kunay, diha. Kung dili niya pagawas ng mga turil. Ana, si Pastor, sugal niya iyang kinabuhi, alam sa iyang flock. He guards the flock. He feeds the flock. He guides the flock. Ang atong mga membro sa Wael Perni, bisag nimot na, ay na mo inom, pagkabot sa linggo, o nag-inom ko, Pastor, para makapahulay ko. Wayward animals. Ang mga sheep are wayward animals. Bisag naan na mga lubo, di na mo dagan. Di po nagkakibalo kung kanapan, lubo ba na, tigri ba? Hindi, alam, tindog lang sila. It needs a pastor, shepherd, who will get his wrath. Diba? Si pastor, naanay si pastor mo may kawit. Mahulog ka sa bangag, kawit ka ng uliog, binahon ka mataas. Sakit, diba? Oo. Si pastor na ako'y baston para sa mga enemy. Pag mataki gani ang mga leon, ang mga tigre sa iyang masit, ay panglagpas si pastor. One is redemption, one is protection. One is discipline, one is penalty. So, si Pastor Donatus po,
Pulpit. Saan nga? Tapos na. Pero kita ang pastor, dapat bilito. Gamitan ang pulpit na tabi, kasi basta kapalos, sige, hindi na tabihan. Hindi na dapat. He guards the flock, he guides the flock, and he grows the flock. Pakaunan niya na. Muna nga ang pastor, hindi magpatabarong, iya gina sa iyo. Kaya wala niya, di pagkaon niya mga karniro, niwang ang karniro, di makahatag o gwapong balahibo o panit. Di makahatag o karne, di po makahatag o gatas. So kung ang pastor niwang, tungod ka niwang po ang iyang mga karniro. Kung gusto ka pastor, nga magmaing lawas ka, at di man ako di mo karniro, kasi lang mahatag ni mo o karne, hatag ni mo o gatas. Hatag ni mo o barong. Yan o. Halimbawa na kasi. Figure mo na siya. Sumuna si pastor. Mahimo lang ni pastor kung si diakono nagabuhat po sa iyahang pagpasan sa iyang Dikon, bilit kagamanan. Sulugoon ka. Pero, langit mo sulugoon. Ang success sa iglesia, wala lang nagadipindi sa pag-lead ng pastor. Nagadipindi sa pag-amunga, pag-atabang sa mga diakono. That's what deacons are. So, sa Reonia, deacons were selected for purpose of handling benevolence ministry. Dinig. Deacons were selected, were established to free the apostles to pray and to prepare to minister the word. Number 3, deacons were selected for their spiritual qualifications. Men of good reputation, full of the Holy Spirit, and they chose Stephen, a man full of faith and Holy Spirit. Muna, kung magpilit ang deacon gani, balikin tayo ng 6.3 of Acts and 6.5 of Acts. Kunya, apanakan qualification. Deacons are to be capable of serving the Lord in spiritual ways. Dapat kapag ka mo assist ni pastor sa mga butang espiritual. For example, may panahon niya, tapakan ni mas pastor, sa mga bulahaton, hindi makaya. Deacons requires a firm grasp of sound doctrine. Dili pwede ngayon mong diakono, wala pa rin sa mo. Wala pa rin kayo sa mga basic tenets and faith. Dili pwede nga ang imong pinang ng deacon, wala pa rin sa iyahang John 3:16, sa iyahang Romans 6:23, sa iyahang Romans 3:23, o sa iyahang Revelation 3:20. Before magpili og deacon, basahon sa qualification. Deacons should advance the unity of the church, dili tigbungkag sa simbahan. Sila ang nagatabang na ang mga membro maghiusa. Aliha. Deacons should advance the cause of evangelism. Agree. Wala ka basahon. Bisan pa mga pahit, na-convert. So, qualifications, deacons. Now, ano siya? Qualifications sa mga diacons, ito no? In the same way, deacons are to be worthy of respect. Sincere. Dili pala. Dili palhumo. Makainom lang yung nagmay, no? Dili palhumo. Not pursuing dishonest gain. Keep hold of the deep truths of faith and clear conscience. First be tested, and then if there's nothing against them, let them serve as deacons. Okay, only ang shortcut na lang tanawon. Deacons, kanang pula, above reproach. Husband of one wife, may kabit. Temperate, minded. Marespeto. Dili palahubog. Dili pugnacious. Tanan. Almost pareho lang ang qualification sa pastor.
Pareho, almost pareho ang qualification. Ako sa tigatiman sa material, ako sa is tigatiman sa spiritual. Karon na iba. Hindi ko na so, Pastor, ano siya tuwing-tuwing? Ano, bali na ron. Muna ang mga simbahan, di ka tubo. Eh, dili na makuha ang design sa Ginoo sa iglesia. Si pastor ang musugo, dili ang deacon ang musugo sa pastor. Ita. Ang usalang nga dili pangitaon sa diakono is this. Ang usalang nga dili pangitaon sa diakono is this. Tanan pangitaon almost. Ang isa lang nga dili pangitaon is this. Dili sa pangitaan nga abilidad nga makatulog. He is not expected to teach. Kana mo tudlokan siya. Ganang metaphor lang ako, simple na illustration. Kung ang imong diakono nag-atiman sa Sunday School, tutudlo, makatiman pa siya sa mga lisa, habang wala pa lang natapos pastor. Wala gisulti rin, ang wala lang gipaabot sa diakono is dili kinahanglan nga nakay dasa sa pagtudlo. Kana. Pag-serve lang ka. Oh, so, okay. Okay. The only passage that mentions the qualification for deacon is Timothy. Diyan makita. 1 Timothy lang, diyan makita ang diakono. So, ang passage na dito, ang qualification sa mga overseers, sa mga pastor, shepherd, ang deacon diha lang mabasa sa 1 Timothy. Nagsulat ani si Pastor si Paul ng Timoteo, mauni mong buhaton. Nga naman, si Timoteo was a very young pastor. Dili pa ka lang magpastor. Yan susulat siya sa 1 Timothy chapter 3. Basaha kining sulat nako. In case hindi ko makaadto diha, basahan ni mao kini ang imong handbook kung saon pagpastor. This is what you do to tell the people of God how to behave in the church. Ang usa is, mauni ang pilion nimo sa mga diakono nimo. Dili adik sa wine. Dili dishonest, greedy for dishonest gain. Dili blameless. Husband of one wife. An able manager of his children's household. Then, a deacon must be mature, above reproach. The main difference between an elder and deacon is a difference of gifts. Ang dili lang pangitaon dito, parang dito mo sa Ginoo, ang dili lang pangitaon dito is ang ability to teach. So, isa atong isa-usahon, dignified, respectful. Not double down. Dili tuhang hila. Dili adik sa wine. Dili dalo sa kwarta. Sound in faith, kabalo sa iyahang John 3:16. With clear conscience. He holds the mystery of the faith with a clear conscience. The mystery of faith is simply one way Paul speaks of the gospel. What's the mystery of faith? Jesus came. He died. He was crucified. He rose again and went to heaven. That is the 4 points of the gospel. Niabot si Kristo, ng pagkatao, ang Diyos in the form of God, put on the form of a servant. He died on the cross. He resurrected and went to heaven. 4 point mo na ang gali nga gipangita sa mga diakono nato. Dapat, kung magita tag diakono, atong sigurohon na memorize nila ang 4 point ng sermon. The mystery of faith. And dapat makabarok sila at abang sa makatawhan with a clear conscience. Dili na, basta, pero dito na. Bumuhubog ka dito. Kaya dito, sakpan dito sa beer house. Nag-pal sila, nag-bayi. Kanya, kumanbay, butang niya yung pares. Sir, na-agree mo ko ang mukhang tip. Ito yung babae.
I love pastor, kaya ka na ako na type. Membro na ito. Wala siya pa naman violin niya, yung membro. Paita, no? Paita. Paita. Karena istorya lang, pero tinuod. Lahat mo itong parot. Ang nagtok sa ako, anak. Siya yun na pero. Pero tingulawan niya kay paggawas, gibalik sa babae ang tip. Ang pastor, kaya ako lang tayo. Blameless. Tested first. Served as deacon if they prove themselves blameless. Ito po siya. Godly wife. Diling kung umubang si deacon sa iyang pastor, pagkabuntag, pagkagabi, labahan niya ang mga barong sa iyang bana, aron di kalakawag deacon. Tama na? Mahal man, umubang kong pastor ba? Nasita mi. Alasawa mo pastor. Pagtulog ni pastor, ang talagang makasin natin sa iyang bana, yan ibutang sa basa sa drama. Pagkabuntag, wala masuot si pastor, si deacon. Wa ka na ka. Anak ko, Pagkabugay ang asawa. dapat godly wife. Ang heart niya sa ministry po, dignified. Dili palalibak. Dili marites ay asawa. Kaya kung marites ay asawa, takda ng deacon. Faithful in all things. Then, husband of one wife, one woman man. Then, manage children and household well. A deacon must be a spiritual leader of his wife and children. Then, he has to be, last niya is, ang last niya is, wala na. Tapos siya. So, nadrigan niya ang itong listahan. Nang hayop nila sa ako, PowerPoint. Ang akong hatag sa inyo ha, power lang, wala po. Kanang siya. Kanang pulang na mga diakono. So, atong tanawon, kung gisa ang mga leaders. Ang leader si pastor. Aron si pastor mo succeed, si deacon mo, ang saniya. Matambayan mo niya. The failure, the success of the failure of the pastor can greatly depend on the support of the leaders. Na posible ka, ang ating mga simbahan, hindi mo tubo, tungkol kayo mga diakono, lalo support sa pastor. Diba? Siguro siya, Deacons na pag-meeting. ha? Deacons na pag-meeting. Mag-meetings na dito sa Paul, sa pastor na kayo malo. Of course, kaya ato, dala pa na siya, pero actually, may mga man na tinodi. Ang ilang mga donator, take care of the facilities, benevolence, mga matiman sa mga pobre, finances, dapat ang matiman niya ito, ipatawag po sa pagkatiman sa mga finances, atiman sa mga assuring, logistics, atiman sa atong mga daghan lang, no? Karang mga handling matters, handling physical matters na dapat diha. And so, kini ang expect sa atong mga diakono, loyal support of the pastoral staff, faithful attendance, encouragement of the participation of the organization, consistent commitment to stewardship. Dapat sila po na mag-una paghatag ng tithe, assistance with the member assimilation, lead in church membership in the achievement of its mission and vision. So, muna ang diakono, muna ang pastor. Mupos ko naman yung rin sa question. At ako rin. Ito rin ang gagawin. Like naman ko pastor. Dok na ko yung ka point nga pangutana una sa mga Southern Baptist. Pwede ba ang diakonisa? Yun. Second motion. Now, it's very interesting. Sa atong Mueller Amendment. Sa atong Mueller Amendment. Okay, before that. Kung sa gani ang meaning sa diakonos,
Servant. Kung unta, ang mabasa sa Biblia, servant, may problema. Deacon man good. So, abi na to, ang deacon panlalaki lang. Wala ito sa ato, panlalaki lang deacon. But we put it as servant, na servant na lalaki, na servant na babae. Plus, sa Muller Amendment is this. Ang atong Muller Amendment, unity and faithfulness, is this. Walay pamabag sa mga ministry of women in any ministry. Wala. Except, nga, bisan pa sa pulpit siya. Except, nga dili na siya i-affirm nga siya atong pastor. Lagi na ang i-ordain. Kada. Yes, tama. So, on that basis, on that trend, wala ko nakita nga pamabag nga ang natin babae na servant. Thank you, Pastor. So, pwede Sa na ako, rin. So, Okay. pwede babae yan. Naku, i-support pastor katong, di ba na diakonisa sa Oh, yeah. si PB PB. Na. Sa Romans 16 mo siguro na? Nako na. Pakita ko niya. Romans 16. Isa na ako pamutana, Pastor, ang term ba sa deacon kay akong gikan ko Boston sa Oriental. Amin yun ko nga I was born and raised as a Southern Baptist. So, sugod sa gamay pa ko, makita yun ako nga every year ginailik ang dili sa mo ang Maharlika sa Southern Baptist karon dito sa I'm referring to our church sa Boston. Mag-eleksyon every year o may mong board of deacons kay may lang maagi dito sa church. Burag ang pamaagi nila burag barangay council election ba i-nominate kaya pagkahuman sa nomination butuhan and then ang highest score points mo to ang Biko number 1 and next Biko number 2 antod makomplete ang 7. So regardless kung kana ba nga member ma-meet ba niya ang qualification sa deacon basta kay congregational man yun siguro to kay congregation may nag-nominate niya congregation po lang nag-elect. So, ang question ako is, nabagyo term ang position sa deacon kay when I was involved, nag-eskwela ko pagkabuga siya dito, dili baptist ang akong napilan nga simbahan. Nakaten ko o kana Bread of Life Church Ministries. Ang ilang deacon dito, once appointed ka deacon, you will be deacon for life. Ang ilang ang nag-dominate sa ilang deacon is ang ilang pastor, ang nag-determine nga pang deacon ka na. Then you will be deacon for life. So, compare na ko kay na ako sa Bread of Life, nga I grew up in a congregational Southern Baptist Church. Nga every year mag-elect ko deacon, mananayin ko which one is correct in according to kay kami po murag ako may chairman doon sa church council sa among church. And then namin sa process of siguro amending karon nga year para po ma-studihan na mo makakita kung sa inindot nga points. Is it necessary nga mag-election of deacon kay sa bisa kung church pwede nga sa next 2 years dili ka na deacon ka karon 2026 pwede nga 2027 di ka na deacon kay na-expire na yung term, wala ka nag-elect sa congregation. Ano ba? So, first question na, is it necessary nga nag-term ang deacon or which one is correct according to the Bible? Up to lifetime ba ang deaconship? Ikado nga question is, kinsa mong yun na ay proper authority within the church to determine kung kinsay qualified to be a deacon o kinsay na-appointing authority. O ito yung marang compound and question, pero ayun na proper na ko ang pag-segregate sa mga question. Ang first is, unsay term sa deacon in accordance to the Bible. Second, kinsa may na ay proper authority pag-determine kung kinsay deacon. Kaya sa base sa akong church lagi, murag kung kinsay popular sa church, murag most likely siya ang ma-elected as deacon.
Thank you, Pastor. Di ba atong isulti ganina na ang part sa administration dapat na sa membership care pathways. Ang dapat nabutan na sa atong mga murag article 72% dito mga guys ako Pero nagarhan, masulti po na ako na itong, di ba kung magpilit ang Bicol, kung sa gift ang ating buta piliyon, ito may gift of nasa akong service niya. Sa opos, gift of service. Yan ito? Yan o. Nasa gift of service. Bisan pag kung sa iyahang kahintang sa kinabuhi, atong siguro yun, nasa gift of service. O kanang gift of service niya will be his for life. Gift of service. Preaching or teaching. Natong gift po as pastor, diba? Pero importante po na mag-meeting yun na simbahan. Tapos atong ihanay ang mga atong agreements or policies in the church. Kinsa magbuhat ani, kinsa ang magbuhat ani, kinsa ang magbuhat ani. Dapat nabutang na sa atong membership care of pathways. So, tuloy dili wala ko'y problema kasi Biblia magpod wala magbibutan dito kung pila kaya sa service. Wala man. So, siguro na nato nga naa sa gift of service aron nga pwede sa nato i-elect plus of course ang qualification dito. Mga respectable sa asawa, etc. Pero ang pag-decide kung kanusa o kanusa siya mahuman sa iyang service, ang church na mag-decide. Ang council mo, si pastor mag-recommend, ang council mo approve, i-screen sa council ang, for example, ang recommendation, ang church na ang mag-decide. Aron nga, makapanguhay po usahay atong deacon, so siguro atong ihatag siya is mga 4 years lang. 5 years pa. Aron nga, ang ubang mga deacon na ito, yung mga younger, matrain po na ito. Pero, for life, ang yung gift of service. Ang yung service of deacons, posible na limitado lang. Like 4 years, 5 years. And for practical reason, because after 5 years, if yat siya, nagkita siya kabit, hindi na pwede deacon. O nagkasala siya, for example, hindi siya pwede deacon. So, posible na ang mga, sa ako lang, pagkanaw karon sa akong itsura niya, magbutang kita ang mga pathways policies. Ang church ay mag-isimutan na. And mag-lead si pastor, ang church lead, ang elders na lingkod ba niya. And the church must decide kung saan mga pathway ang buhaton para nakay na makaalagad ng may gift service. Siguro mo lang qualified siya. Qualified siya, may gift service, tapos qualified siya na mag-deacon according to Paul's descriptions and qualifications. Is it good, pastor? Before ka magtago, pastor, po, qualified na siya sa iyong qualification. So, tumago na ako, ang uputan. So in other words, ang imong point na you wanted to raise for us, pwede po ang church mag-decide nga for life ang deaconship or pwede po mag-church mag-decide nga shall we say, term limited siya ito 4 years or 2 years. Akong sulti, although dili man ko mo disagree na, ang sulti is, ang yung gift of service for life. Pero probably, karong 5 years, di ko siya sa next year, after 5 years, mag-isa siya. Pero ang church, maghimo ng policy. Kaya it is something that is not mentioned in scriptures man. For practical reason naman lang. Doc, by virtue of communication at about di ba, expected at the church na siya ay by laws. Hindi ba siya ay kuhan as policy sa by laws? And sa nakita lang po, katangong pathway ba, kasi the membership and specifically, for example, ito siguro for life, siya mo siya na kuhan na pathway kung wala isa ka mga section, whatever, commission on the election of the courts, no? Siguro, narapot siguro sa membership and discipline na if ever na-siya problema, tanan niya ng mga possessions at ang sa iya is mawala ko. Pati nga na ilaw. Sorry. Kaya ibali mahulog po siya sa, although ang provision sa deacon is for life, for example, for life lang. Na-siya
siya check ang battles kasi membership na mabutang ko dito, if ever, ma-discipline na siya, tapos, sabi na nag-work ang mga attempts, ang kuwagig, i-restore it, i-delete siya. So, tanan ng mga possessions, attack sa iya ka, tanggal sa siya. Baga, i-follows ka. Again, di po na sa written pathways. Oo. Napapays na siya, basta rin din. So, naman yung dapat din na i-amend ang mga may Na gagawin sa tanan, wala kong mahalo. Kita. So, okay na to? Tanan. Meron ko ay utang gusto. Gagi sa deacons ba? Kung ang deacons, hindi ba siya pwede na parang tama ang pumalit ko na doon na lumaban ako na hindi siya ang mayroong tugutan sa pagdala sa pulong sa Diyos. Tama. So, kung pupunta na ako, kung pwede ba siya makapreach na Kalau deacon baka sa video mga kapatid. As a deacon, wala kayo paabot. Pero as Kristohanon, wala gig ka. Mangwitness gig ka. Wala kayo buhat mo, biisip deacon. Kaya ang deacon is kasagaran, physical man, material man. Pero as a Christian, as biisip tumutuo, dili gid mo malikayan, mag-witness gid ka, magwali gid ka, magbabasada gid ka. Pero dula to gibuhat nimo kay as diakono. Gibuhat nimo isip Kristohanon na magsanga sa balita. Ay, may kagapas daw. Parang ang sa sitwasyon sa deacons na ang deacons is siya ang nagtanaw sa mutabang sa pastor ng financial, pastor, Material. material niya. Hindi lang financial, material. So, naman ko yung pastor na nagtanaw siya po sa sitwasyon ng simbahan. Dili niya dawaton ang di kuan sa sampo tabahon sa deacons na siya niya. Dili dawaton sa isa ka pastor kung kinagtanaw sa sitwasyon sa simbahan sa church. Isa pa na siya ka hinungdan o reason na dili mo grow ang church. Dili dawaton niya ang Dili dawaton. dili Kaya sa kwarta, di niya dawaton. Ano Dili niya dawaton sa tubig ang tanaw sa sitwasyon sa church. Kaya di dawaton kwarta? Tapang dili ko na Ano nag-i-specific? mauni mo na ako Naglibo ko. Di niya isa man dawaton. siya na reason. Dili na mahitabo kay man tayo bali. Di na siya mahitabo. Isa ba na kakakuan niya dili mo buhay. Sa akong observation nun, na mga pastor na dili mo dawat og sweldo, kay dili sila gusto singlon. Nagasweldo ba ng pastor wa kay trabaho? Muna mo sa karason. Ang usa is gatanaw sila sa lin sa simbahan. Pero murag dili man nato pasulti siguro nga kanang muna rason nga ang church di matubo. Di pa siguro ako makita rason. Nga ang dili pagdawat ng sweldo mahimong rason nga ang simbahan di matubo. Murag wala ko nakita nga rason. So, what do you think? May niya pastor na ang simbahan ba, dili pa kasuporta sa need sa pastor. Yung pastor bugid na lang. Dili na ba? Dili pa ko suporta? Oo. Isa ba na daw siya, kung dili buguro ang simbahan o ang membro. Murag pa, no? Murag, I don't know, murag pa example, no? Kasi David, reality. David, oo. Ano po, ang akong na sabtan sa explanation ni Brad is, gusto sila mga tag-financial sa pastor. Sa kadikot. Dili siya gusto sa pastor Mudawat. Ang pasabot ni pastor is, ihatag lang sa church or gamiton ang financials dito sa church para malambo ang church. Wala siya akong nagpagsabot. Outright. So, ang iyang punta na is babagba. So, medyo natubag man ni pastor is ato na pangutanan. Sa ako, So, mauna siya akong pasabot. mas makatabang mo sa church, di ba? Kay wala,
for the moment, murag kulang daw income sa church, so ihatag lang niya sa church. Sa ako, murag, di na ako makolek ang idea na kanang mahimong rason sa hindi pagtubo. Dili siguro. Posible siguro nga wala lang ang church di ka magtubo kaya wala lang ako gibuhat. Ito ang gusto ko